po sa ating ikalawang awitin, tayo po ay umawit ng ah, This So Sweet to Trust in Jesus, 351. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the send the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, trust in simple faith to plunge in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, this sweet to trust in Jesus, just from sin and self disease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Ayan, muli, happy Sabbath po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. So, God is good. And all the time, I can testify. So, purihin po ang Panginoon sa araw ng Sabat na ito sapagkat atin po mapapansin na tayo po ay napakarami sa atin pong bahay-sambahan ngayon sa araw na ito. At ngayon naman umaga mga kapatid, ay akin pong babanggitin ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Tayo po ay pinangunahan sa masiglang pag-aawitan ni Brother Kurt Pitogo. At ang atin pong Elder of the Day ngayong umaga ay walang iba din kundi ang inyong lingkod, Brother Rex. At after ko po mga kapatid ay Holy, 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 and then invocation ng speaker, and then opening song. At ang mangongolekta po ng atin pong tithes and offering, tayo po ay pangunahan ni Brother Lexter Hernaez, kasama ang kanya pong mga diakono na sina Brother Jun Olgina and Brother Gerald Aldana. After po ng offertory, ay tayo po ay pangunahan ni Elder Eli Cortez.
para po sa scripture reading and prayer. And then, tayo po ay pangungunahan ni Nanayoli para po i-introduce ang atin pong tagapagsalita ngayong umaga. At bago po magsalita ang atin pong speaker, ay tayo po ay handugan ng makalangit na awit ng Pedres family. And then after po nun, ay closing prayer ng ating, after po magsalita ng ating speaker, closing prayer ng speaker natin, and then magkakaroon din po ng appeal song na ipagkakaloob din muli ng atin pong Pedres family. So, yun po mga kapatid, ang pagkakasunod-sunod po ng atin pong programa ngayong Divine. Purihin po ang Panginoon, and happy Sabbath po muli. Holy, holy, holy. Sa second stanza po ay tayo lumuhod. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Holy, holy, holy. Holy our God. He always liveth, evermore the same. And earth he ruleth. Come and pray His name. Tayo po'y lumahod. Holy, holy, holy. Holy the Lord. Holy, we love thy Sabbath. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, in his heart sweet peace, afford and
Tayo po ay manalangin. Panginoon naming banal, papuri at pasasalamat po ang aming ibinabalik sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa magandang araw na ipinagkaloob nyo, sa kalakasan ng aming mga katawan, Panginoon, at panibagong araw ng aming buhay. Nawa, Panginoon, na isamahan kami sa araw na ito upang ikaw ay aming maluwalhati at maibalik namin ang lahat ng pasasalamat sa inyo, Ama. Gamitin kami sa gawain na ipagpatuloy namin ito sa pang-araw-araw naming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Opening song, theme song. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Tayo po muna yung po. Tayo po idadako sa ating tithes and offering. Bago po tayo paglilingkuran ng ating mga deacons, nais ko lamang sa inyo basahin ang sinasabi sa Malakias 3:10. Sabi po dito, dalhin ninyo buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoong makapangyarihan.
At tignan ninyo kung di ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. At hindi ninyo na kayang tanggapin. Paglilingkuran po tayo ng ating mga deacons. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us pray. Ama namin na sa mga langit. Ama, kami po patuloy nagpapasalamat sa mga oras na ito. Dahil muli po kami nabigyan ng mga pagkakataon na kami po muli magsama-sama upang kayo po ang aming sambahin. Ama, sa mga oras na ito, aming patuloy na nilapit ang mga handog at yung mga ikapo. Nawa ito ang may patuloy ninyong basbasan upang sa ganon, ito po magamit sa mga gawaing kakalago, Ama. Ganon din sa kaaya sa inyo pong paningin, Ama. Nawa kami patuloy na gabayan sa araw-araw, patuloy na bigyan ng kalakasan, at patuloy na gabayan sa buong araw na pagsamba. Kami po ay lubos na humingi ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang pagkakasala, pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ang sentro ng mensahe natin pong mapapakinggan ngayon ay ang mula sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 10. So dito ang pagkakasabi, at anumang ninasa ng aking mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi mula sa lahat kong gawain. Tayo po ay mag-alam na lumuhod para sa natin. Salvation
Diyos na siyang may lalang ng langit at ng lupa, na siyang aming sinasamba at sinasampalatayan. Aming pinapupurihan, hati ang iyong dakilang pangalan, o Diyos ng katastasan. Sapagkat sa araw po ito ng Sabat, kami narito nagkasama-sama upang ang papuri at pagsamba ay aming pala ginagawa ng Diyos. Sa mga oras na ito, malapit kami sa iyong mga dukan ng araw upang amin pong ilapit sa inyo ang aming pong mga panatag. Nawa ang banal ay patuloy po kami gabay, lalo na higit sa amin pong pakikinig ng mga salita. I-focus nawa ang aming mga puso at isipan upang ang mensahe na aming mapapakinggan mula sa iyong pinadala tagapagsalita, Sister Jocelyn Barrasa. Dalangin po namin, O Diyos, ang Holy Spirit ang siyang magsasalita sa kanyang mga upang ang mensahe na nais po niyang ipaabot sa bawat isa ay isang samyong panibagong inspirasyon sa aming buhay. Na habang kami naghihintay sa iyong ikalawang pagbabalik, taglay po namin ang kasiglahan ng aming pananampalataya. At patuloy po kami na makibahagi sa inyo. Kayo po ang nakakasal. Nawa, aliwin niyo po sila, O Diyos, at bigyan ng panibagong sigla at lakas ng pananampalataya. Upang muli po namin silang makasama sa panibagong Sabat at kami po ay nagsama-sama upang sumamba at pag-ibig. Dinadalangin din po namin ang banal sa mga oras nito na kung saan sa ibang nation ay mayroong gera, mayroong nangyayaring labanan sa Israel at sa Iran. Nawa amang banal, bigyan mo ng kapayapaan ang mga kapatiran namin na naroon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang mga pag-iisip. Manatili silang matibay ang kanilang pananampalataya. Ano man ang mangyari, patuloy na magtatapat sa iyo. Ngayon din po kami ang banal. Habang kami ay lumalakad sa araw-araw, lalo po kami lalapit sa iyo upang amin pong madama na kayo lamang, O Diyos, ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, aming pananampalataya. Huwag nawang pahintulot na ang kaaway ay makapasok sa aming puso sa pagpapos. Ibayan kami ng banal na Espiritu at sa araw-araw na aming buhay, kayo po ang siyang aming manuwalhati po. Salamat sa panahon na iyong binigay sa amin. Salamat sa iyong mapagpatawad na likas sa aming mga pagkasala at pagkukulang. At ang lahat ng ito aming inuhiling at pinapasalamatan sa banal na pangalan ng ilang anak na si Kristo Jesus sa aming pinakaligtas. Amen. Spirit.
Ayan. Ang aking part ay pagpakilala ng ating speaker ngayong tanghali. At hindi ko inaasahan talagang si Brother Rex ay wala rin akong na-invite na speaker. Nagkataon naman po na si Lynn ay pupunta dito sa bahay kasi ang aking panganay uwi sana galing Qatar. Kaso nga lang sa kalungkutan, nakakalungkot kasi yung airport sa Qatar is nabomba yun. Kaya nandito siya ngayon, kaya sabi ko nga po, hindi ka ba maging speaker? Di naman siya tumanggi. Siya po ay si Lynn, ang aking pangatlong anak. May 2 anak na lalaki. Ayun. Masalamat ako sa Panginoon at sila po ay naglilingkod sa Carmona SDA Church na pakasigasig ng aking mga apo doon. Sila ang mga EY leader doon. Kaya hindi sila nakasama ngayong umaga. Lahat po sila ay may office doon sa Carmona. Ayun. Pasalamat talaga ako sa Panginoon dahil sa 4 kong anak, ito lang yung malakas ang fighting spirit. Yung 3 kong anak, di talaga tumatayo sa pulpito kahit anong pilit ko. Pero itong isang to talagang sabi niya, makaya ko yan. Gusto ko maglingkod sa Panginoon. Diba? Sabi ko, pinupost ko talaga siya. Kaya, yun, talaga sa tulong ng Panginoon, talagang masigasig siyang naglilingkod ngayon. Narito sa inyong harapan, si Jocelyn, ang aking pangatlong anak. At maraming salamat sa invitation ni Brother Rex. Ayun. But I don't
alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Where no one stands alone. Amen. Salamat po sa ating Pedres family po ba 'yun? Kasama po ang kanyang in-laws din, no. Salamat sa Panginoon at narinig nating muli ang magaganda nilang boses. Pinagpala sila ng talent, ng kagandahan ng boses at ginagamit po nila ito sa pag-serve kay Lord. Amen po ba? Amen. Thank you, Lord. Ayun. Sa mga hindi nakakakilala or medyo sawa na sa mukha ko. Ayun. Pagpasensyahan nyo na po at tayo po ay usang na lang sa Panginoon na gamitin tayo upang i-share ang pabalita at gustong iparating ng Panginoon na mensahe sa araw na ito, no? Actually, medyo sabi ko nga, sige naman kasi ang purpose ko talaga ng pagpunta dito, akala ko ay darating yung kuya namin, no? Pero hindi nga natuloy kasi alam naman natin yung mga nangyayari sa ibang bansa ngayon. So, ayun po. Pero natuloy po ako. Kahit sabi ko nagdadalawang isip na ako nung dumating. Merong dumating, baka pwedeng mag-speaker na lang sila din. Pero salamat sa Panginoon, no? God is willing, kaya tayo ay magpagamit sa Panginoon. Thank you, no? Alam nyo naman ako, pag tumayo na sa harapan, malakas, my body is willing, but my mind is weak. Parang ganun pagdating na dito, with crying pa, no? Pero salamat sa Panginoon at lagi tayong sinasamahan. No? Sana mga kapatid ay wag nyo akong tingnan bilang isang maraming mga pagkukulang, pero tingnan natin yung mensaheng gustong iparating ng Panginoon sa atin ngayon. Ayun. Thank you, Pastor. Salamat po. Bago po tayo magsimula, ay ako po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Dakila at mapagmahal naming Amang Banal, salamat po, Panginoon, na kami ay nandito at bilang inyong sinugo, Ama, kayo nawa ang magsalita on behalf of my presence, Lord. Samahan ako at iparating sa kanila kung ano man po ang mensaheng gusto ninyong iparating. Gamitin po ang inyong lingkod, Ama. Salamat at nawa ang papuri ang maibalik namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. Medyo may ulan na. Ambon pa lang ito. Ayun na. Ayun, no, parang iniisip ko, ano ba yung magiging topic ko ngayon? Actually, ang napili kong topic ayan. Kasi iniisip ko, parang 2 weeks ago, nagkaroon kasi ng problem sa church namin, no, biglaan. So, nag-call yung friend namin na kasama sa may position sa church, sa mga deacons, ganun. So, na isama sa prayer yung anak niya, no? Which is, napapanahon talaga na ang mga bata ngayon. Yun nga, minsan question natin bakit merong family time na nagaano sa oras. Pero ito ay hindi lamang sa atin bilang matatanda. Mas more on ang focus ngayon ay dun sa mga bata. Bakit, mga kapatid? Sinugod sa emergency kasi uminom ng gamot, which is 20 pieces overdose, no?
So ano pa lang siya, grade 12, graduating siya. So ano ang reason ng mga bata ngayon na konting problema, gano'n na, no? Yun talaga, nagkukulang tayo ng time. Napaalalahanan, yung mga magulang busy. Kasi yung mom niya is a working mom. Siya lang talaga yung nagbubuhay sa kanila eh. Kasi yung asawa niya, which is ahead 20 years older. So yun yung ano niya, 20 years older. Kaya tapos twice nang na-stroke. So siya talaga, sa dalawang anak niya, siya lahat. Tapos wala na siyang time. So yan, ano ko lang naman yan. Pero ano nga ba ang topic talaga natin? Pa-warm up lang. Ayun, living a life of purpose. Dapat alam natin kung ano yung purpose ng buhay natin. Actually, inaamin ko no, sa age ko na to, tinatanong ko pa rin naman. Ano ba talaga ang purpose ko? Pero nandun na rin siguro ako, gradual, or paunti-unti, malalaman natin, siguro ito na talaga yon. Hihilingin natin sa Panginoon na, Lord, i-discern mo ako kung ito ba talaga ang kagustuhan mo or ito yung mission ko, 'di ba? As our team sa Divine, grounded by the Bible, focus on the mission. Ano ba yung mission ng bawat isa sa atin? Binigyan tayo ng talent ni God. Ano ang purpose ng buhay natin? So, ito po yung verse. Ayan. Makikita natin sa Ephesians 2:10, no? Actually, nalito ako kasi rhyming naman ng Ephesians tsaka Ecclesiastes. Medyo nahirapan ako. So, medyo iba pala yung nabasa natin kanina, no? Pero ang related doon sa how we live our life with purpose is Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, naka-specific as good works. We are created for good works. Walang sinabing bad works. Which God prepared beforehand that we should walk in them. So lalakad tayo ng may kabutihang ginagawa, no? Yan ang pagka-create sa atin ni God. Walang kasamang pagkakamali. We are perfect. Basahin natin yan sa Tagalog, no? So, kung meron kayong mga Bible, meron akong Holy Pony. Sorry, medyo nadala ko siya. Okay, dito babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. O, inihanda na ng Panginoon ang good works, nandyan na yan. Ano ba yung purpose natin? Ako, maire-relate ko yung kwento ko dyan. Graduate ako ng ang business, but it's under secondary. So teaching din siya, secondary education. Pero hindi ko talaga siya in-apply by my profession. Lahat ng background ko, more on accounting, office, kasi meron din namang akong small doon sa major ko. But then na-realize ko, why? Wala akong hilig sa numbers. Hindi ko inaral yung major subject namin ng accounting 1 and 2. Actually, nagkasala ako doon, cheating. Sasabay ako doon sa mga matalino, copy. Kasi ayaw ko nang sasakit na ang ulo ko. Ba't ko pa sasakit ang ulo ko? Mag-iisip pa akong ganon. So, chill lang ako, no? Which is doon talaga ako dinadala. Until now, nag-try akong mag-teach. Kasi meron kaming, I think, 1 semester, so 6 months din na ST. So doon ko na-realize na hindi nga siguro para sa akin to. Kasi at that time, may mga pinagdadaanan pa ako, hindi pa buo ang sarili ko. So kung hindi mo pa kilala kung ano yung, hindi pa ako fully, yung nag-grown sa faith ko kay God at that time, hindi ako nag-pray, wala kaming worship sa bahay. So parang pagdating ko sa feeling ko lahat ang bigat. Yung stress ka, konting init na ng ulo mo dahil pagod ka. So ang mga tinuturuan ko at that time is
first year, which is ano pa lang, may baby, ano pa no, mga ano pa sila, kailangan mo talagang ang pasensya mo ay mahaba. Tapos fourth year. So, may adult, tapos meron pa akong kailangan. So, nag-adjust ako bigla na pagdating sa kanila, kailangan kong habaan yung patient ko. Pero hindi na ganun kahaba dahil super pagod ako. Nag-work ako, nag-aaral, nag-aalaga ng 2 kong anak. Kasi maliliit pa sila noon. Ang tulog ko lang 2 hours. So pag konti lang pahinga mo, mainit talaga ulo mo. Dumating ako sa point na nanggigil ako, no? Sabi ko, no, hindi ito magandang sinyales kasi pag magturo ako at makaano ako ng ibang tao, wala na ang service, wala na ang as a Christian din, no? Nadi-trigger ka. So, nag-work ako kasi ang background ko naman is more on accounting, which is I'm not an accounting grad. So, until now, yun lang ang ko na siguro, Lord, ito nang yung mission ko, na minsan sinusukuan ko din kasi sobrang stress, wala na bang iba? Pero ito na siguro talaga yung mag-work ka, extended long hours, pero hindi ko inaano yun as my service na ngayon. Na-realize ko na lagi kong tinatakasan, palipat-lipat ako ng ibang company. But then I realized na ito pala yung purpose ko. So, ihimayin natin yung you are a masterpiece. Believes that you are designed intentionally and care. Shifting focus from insecurity to a good anchored identity. Diba? Ano sabi niya? Believe that we are designed with intentionally. So, diba, pag meron kang create na sarili mong through your hand, diba, nandun yung effort mo, nandun lahat binuhos mo, katingin mo, mabibenta mo lang yon or ang halaga nun ay syempre, pinaglaanan mo yon. It's valuable. So, mataas ang value niyan. For God, ganun tayo ni Lord, diba? God anchored and then created for good, created for good works. The purpose is to actively engage in good deeds that honor God and love others. Hindi lang sinabing ang good deeds natin is to honor God. Meron siyang karugtong, love others. Hindi pwedeng sarili lang ang nilalove natin. Next po, prepared in advance. God has already established the path and the works for an individual, meaning life is about discovering and walking in that calling rather than inventing it. Hindi yung kung ano ang gusto nating gawin, invent, di ba? Ito, kahit nandun, di ba? We are not asking for the discernment coming from God kasi gusto natin. Pag sa sanlibutan na parang natatandaan ko minsan yung quote na, God doesn't give what you want, but what you need. So minsan gusto natin yun pinipilit natin, hindi natin, Lord, ito na ba yun? Dapat pinihiling pa rin natin sa Panginoon na ipakita, i-discern sa atin kung ito ba talaga ay para sa atin. Minsan gusto lang natin kasi mabuti. Yun yung pagkakaalam natin. Pero sabi? We are inventing it. Kumbaga may creation ka na. Nung bata ako, mabilis din ang imagination ko. Sorry na puro ako na lang. No? Example na lang. So, at my age, siguro na 5 years old, nagdi-dream na ako to build a house. O, diba? Pero nung tumanda naman ako, gusto ko na maging bata ulit. Next, please. A result of grace, these works are not to earn salvation, but the natural outcome of it. So, ang mga good deeds natin, hindi yan dahil sa gawa lang natin dahil yan sa grace ni God sa atin. Hindi dahil kailangan nating maka-earn ng salvation, but yun yung natural outcome, di ba? Nagagawin mo. Pag nandun ka kay God, natural mo na yan. Kumbaga, ano ba ang nature natin bilang tao? Makasalanan tayo. Minsan, ang gawa nating mabuti, inaako nating gawa natin yun. No.
Hindi natin magagawa yun kung wala si God. And that's God. Si God pala ang nag-work nun, hindi tayo. Ayan. So, meron akong nakita. Pero actually, i-relate ko lang siya. Ito ay based naman sa science. So, earthly interpretation or sa worldly interpretation ng babies from 3 months can sense if someone is untrustworthy, and their reactions often reveal this insight, providing clues parents should notice and respond to. Papansin nyo, yung mga bata, no? We are born na may discern, lahat ng bagay binigay na sa atin ng Panginoon. Pero bakit yung mga 3 months old wala pang alam? The more na ibigay na natin kay God, hindi natin siya pangunahan, nandun pumapasok ang discerning. That's the example. Lahat tayo meron nun. Kasi minsan, hindi na natin nababaliwala. Dahil mas more on nakapokus tayo na nanguna na tayo. Ito yun eh. Ito na yun. Pero did we ask God na ito ba talaga? Minsan alam natin mabuti ito para sa atin. Pero yan ba ang mas mabuti na gusto ng Panginoon? Ito pa. Kilala niyo ba siya? Sorry na, nakita ko lang to. Ayun. Si Tony. Alam niyo ba ang kwento ng buhay ni Tony? Ano sila? Sorry, may kasamang no? Pero magandang lesson lang ang makukuha natin. Tony Gonzaga, religion nila is, I think, born again. Born again. So, yan. Ano sabi niya? Me to death ba? Or something? Okay. Yan. Thank you, sis. Ayan. Ano sabi niya? Bakit dito na tayo sa end? I'm so happy that we have reached this level of conversation. Kasi before, ini-ignore lang siya ng dad niya eh. May tawag dito, akala niya yung mga ganun pagtatahimik or medyo dinidedma ang mga manliligaw, medyo pero sabi niya, ngayon, nung nag-asawa siya, parang magbarkada na lang sila, no? I can talk to him about anything. Kasi dati, lagi akong takot. Kasi masyadong disciplinarian si dad. Pero I realize the pain of discipline is better than the pain of regret. Napansin nyo, the more na binigyan ka ng mga pagsubok, pag pinalo ka, hindi naman masarap ang palo, gusto ko laging pinapalo, masakit, pero natututunan mo. Sana matutunan natin kung ano yung lesson, no? The one who saved my heart from being broken. Ayun. So, at pagdating ng panahon, matututo ka, alam mo na kung paano ka kung maghumarap, kung ito ba ay mas nakakabuti sa'yo or hindi. Ayan. Ano pa ang sabi ni Ellen G. White? It is not God that blinds the eyes of men or hardens their heart. Dati nung bata ako, feeling ko, siguro si Lord talaga yung kala ko gawa ni God, no? So, gawa ni God na gano'n, maging matigas ang puso ko, magalit ako, but not. It is not God that blinds the eyes of men or hardens their hearts. He sent them light to correct their errors and to lead them in safe paths. It is by the rejection of the light that the eyes are blinded and the heart is hardened. So, kaya hindi mo makita yung kabutihan dahil ikaw mismo ang nag-block. 'Di ba? Ikaw ang nagpatigas ng puso mo. Dapat fully surrendered ka, prepared ka. At the time na prepare ka, binigay mo sa Diyos ang lahat, diyan mo ma-realize na ang mga bagay ay mas may kabuluhan, may ilaw na lumalabas sa iyo, kusa yon. You are lighting. Sabi, si brother ganito, kahit anong gawin mo dun, wala kang marinig. Yung kahit hindi ka na magsalita, pero ano kaya religion niya? Di ba may ganon? Nakikita sa buhay natin. So sana hindi natin sisihin ng Diyos, bakit naman Lord? Ganito na lang. Pero tinanong ba natin sa sarili natin? Nagkaroon ba tayo ng realization
na isurrender ng buo kay God na baguhin tayo? Baka hindi pa. So, ano ang sabi ng Bible? So, ito na yon, pinaka-summary dun sa ano natin today. Una, sabi niya, paano mo malalaman ang purpose mo sa buhay? May illustration siyang ginawa, no? From Matthew 22:37 to 40. Pag binasa nyo yan, it's all about love God and the others. Which is yan, dyan na pumapasok ang 10 utos natin. Which is God is love. Paano mo magagawa yung pinapagawa ng Panginoon kung hindi dahil sa mahal mo siya? Dapat ganon. Hindi dahil sa meron kang makukuhang reward, salvation, ginagawa mo yon dahil ganon mo siya kamahal. And after that, pag meron ka ng pusong pure, purity sa puso mo, sa soul mo, ano ang next dyan? Malalock in ka na. You are locked. Lahat ng luck papasok. It's not the luck na you are locked with love. Good luck, nandyan, di ba? Ano sabi niya? God's plan to prosperity, hope, and future. And a future. So, napapansin mo, if you are pure-hearted, lahat ng blessing, no, mag-overflow. And then you continue to channel the blessings to others. Kasi it's include love for others. Hindi lang sa love financially, emotionally,
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that our Lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counsel, Lord, Comforter, Keeper, Spirit will love to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we're hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne.
Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Tayo po ay tumayo. Hello? Hello? Ayan. Tayo po ay manalangin. Wonderful, merciful Savior, O Lord, Father God in heaven, thank you, Lord. Napakabuti niyo po sa amin dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo. Bigyan kami ng discernment para ma-discern namin kung ano po ang inyong kalooban sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin na ang inyong pong plan ay mas nakakabuti ng higit kaysa sa aming mga wants, O Lord. Lord, pakalinisin ang aming mga puso at isipan. Patuloy kaming patawarin at bigyan ng pagkakataon upang mabago ang aming mga pag-uugali, ang aming sarili, na hindi kami sumang-ayon sa sanlibutan. Bagkus, Panginoon, ang pagpapakumbaba, ang mabuting puso at isipan, ang siyang sumaamin, Ama, maging liwanag at asinawa kami ng sanlibutan ito at patuloy naming ibahagi ang napakabuti niyong pabalita at pagmamahal na nawa, Panginoon, ay higit sa lahat makarating kami sa langit na bayan na inyong inihanda para sa amin. Salamat sa kabutihan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito, kalakip ang buong miyembro nito, Panginoon. Nawa ay lumago kaming lalo sa pananampalataya, hindi bilang sa mga choices na aming ginagawa, Panginoon, na naging dahilan ng mga consequences na aming natatanggap, mga curses na aming nare-receive. Pagkus, Panginoon, pakalinisin kami at gabayan na mabago namin ito, na maging karapat-dapat kami higit sa lahat sa huling kapanahunan. Alam namin, Ama, na hindi kami karapat-dapat sa inyong pagmamahal. Bagkus, Panginoon, dahil sa inyong mercy and grace, we are here, O Lord. Thank you for the love, for your life, for saving us. In Jesus' name we pray. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loved? Jesus said, are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us all
us till the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling God that Jesus loved, Jesus said? Are you living by God's word and by his blood? By his grace, my friend, let us hope till the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath po, mga kapatid.